Good morning mga ka-NG! Nako, Burmans na. Ang bilis ng panahon, di ba? At sigurado magiging busy na naman tayo para sa paghahanda ng mga upcoming celebrations katulad ng family gatherings, reunion with friends, at syempre, para sa Pasko at nalalapit na bagong taon. In today's episode, sigurado meron na naman kayong business ideas na mapupulot, pati na ang mga wais na pag-handle ng mga finances natin, especially this holiday. And ma-enjoy ang festive season na ito na healthy pa rin. Lahat ng yan ngayong umaga, ako po si Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. From fun and exciting booths, hanggang sa masasarap na food carts at photo booth that will truly capture the happy moments ng bawat celebration. Lahat ng yan at marami pang iba ay sagot ng Click and Shot photo booth and party services. Kung ang hanap mo naman ay events place this season, we found a place in Quezon City na convenient, syempre, budget-friendly and hassle-free. From venue to setup, catering, and hanggang sa technicals, sagot nila yan. At sinamahan pa ng maraming freebies. Ang promise nga nila ay to transform your imagination to celebration. Ito ang handog ng our main events.
My name is Roy with the rest of my team. We're from our main events where we make an event a party. Solemn Park might be over, but it won't stop us to keep on recognizing this beautiful and special event. Ladies and gentlemen, and to God be the glory. God bless everybody. And it's time to party. Good afternoon. Welcome back mga ka-NG! Sa dami ng negosyo ideas na naiisip mo, sigurado ang unang tanong nyo lagi ay, pwede kaya? Basta punuin ng sipag and dedication sa negosyong sinimulan at syempre sa tulong ng mga kapartner natin sa Global Dominion, sigurado ang pag-angat. At para bigyan tayo ng mga true-to-life stories ng pag-angat, kasama natin ngayon ang ating mga kapartner sa hashtag Pwede Pala. Mga kapartner, kumusta kayo dyan? Mabuting-mabuti po, Miss A. And good morning, syempre. At good morning din sa ating mga kapartners at sa ating mga ka-NG. Nako, eto, balita ko. Ang hashtag Pwede Pala story natin today ay hindi lang basta-basta ordinary story, kundi success story ng isang visionary boss. At hindi lang basta boss, ayan. Dahil ang vision niya ay laging for a cause. Number 1 sa kanya ang pagtulong sa mga MSMEs at pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Mula sa batang lumaki sa Fishport area, nag-aral, sumubok, at ngayon, isa sa dahilan kung bakit tayo ay isa sa mga leading and fastest growing financing company dito sa Pilipinas. Tama kayo dyan mga kapartner at eto nga, nakakwentuhan ni Huge ang ating CEO na si Sir Robert Jordan Jr., ang ating si Sir Bob, tungkol sa kung paano niya sinimulan ang Global Dominion. At ang kwentong yan ay talaga namang swak na swak sa hashtag Pwede Pala. Panoorin natin to. Good morning mga ka-NG! Excited na akong i-feature ang hashtag Pwede Pala story ng ating CEO na si Mr. Robert Jordan Jr. Sir Bob, ikaw ang CEO ng Global Dominion Financing, no? Gusto ko lang malaman na kung yung bata ka ba, pangarap mo ba talaga ito? Lumaki ako mahirap na yung pamilya namin, no? Mahirap yung buhay namin, no? Kasi palipat-lipat ako. And sabi ko, sana paglaki ko, hindi na ganito yung paghihirap namin. Tapos, nasa isip ko talaga nararamdaman ko, even though bata pa ako, na sa pagnenegosyo, doon talaga unlad yung buhay ko. Naisip ko lang na siguro yung buhay ko mas makakatulong at may magagawa akong mas mabuti kung may negosyo na maging successful sa negosyo. Ano naman sir yung mga, sa tingin mo, yung mga values or katangian mo na naging susi dun sa pagtagumpay mo sa negosyo? I think it's yung disiplina, no? Kailangan honest ka, yung integridad mo, itong mga values na to, yun ang importante na carry ko paglaki ko. No? Lakasan ng loob lang talaga, no? Ang ano dito is, sabi ko may idea ko na business. Ito yung present ko sa mga investors. And napakapalad naman na may mga investors na naniwala sa akin
at nagbigay sila ng kapital para makapag-umpisa yung business. No? Sino-sino naman, sir, yung matuturing mo na kapartner mo dun sa pag-angat mo? It's really the officers and employees. Yan talaga ang magdadala sa iyo, no? Kasi pag matibay ang organisasyon mo, matibay ang mga officers mo, talagang malayo ang mararating mo. Yung mga magagaling na officer at saka mga employees, hindi yan sasama sa iyo, no? Pag hindi sila naniniwala Sa vision. sa vision. And yun ang susi Kailangan magagaling yung sumama sa iyo para maging successful ka. And the reason why we are successful dito sa Global Dominion is magagaling yung mga tao natin. Ano yung mga kaganapan sa buhay ng pagnenegosyo mo na hindi mo inaasahan dati na #pwede pala? That's why Global Dominion yung pangalan niya Globally, dapat lumalaki na tayo. Dapat lumaki tayo. And talagang in the next few years, yun naman ang mission natin sa Global Dominion na palakihin natin siya, na mag-expand tayo, hindi lang dito sa Pilipinas, pero abroad. No? Yeah. Kasi ang reason dyan is kailangan marami tayong matulungan na maliliit na negosyo. Kasi lalo na dito sa Pilipinas, yung mga maliliit na negosyo na natutulungan natin, nakakapag-hire sila ng maraming tao. At kapag maraming may trabaho, mas konti ang mga mahihirap. No? Ano yung mensahe mo naman dun sa mga magnenegosyo pa lang or yung papalakihin nila yung negosyo nila? And ang ko sa mga first-time businesses, no? Or negosyante, talagang dapat pag-aralan mo. You do your homework, no? Kasi ang problema talaga ng pag-start ng business, wala yung cash wala kang pera, yung funds mo. And one way na ma-address natin yan is pwede kang umutang sa Global Dominion. Ayun, #pwede pala. Ngayon, paano ka pwedeng umutang? Gawin mo yung business plan mo, tapos isangla mo yung asset mo, no? Yung pwede yung kotse mo, yung property mo. Yung ORCR o yung titulo. Titulo para magkaroon ka ng cash na pang-umpisa ng business mo. Ngayon, kung nagtatrabaho ka pa, huwag mo muna i-give up yung trabaho mo, no? Huwag mo i-give up yung income mo na yun. Pwede mo naman gawin yung negosyo mo kahit na nagtatrabaho ka. So, ngayon, yung cash flow mo, napaka-importante niyan. Kailangan pag-aralan mo yan. Kailangan may backup ka. No? Kung may pera ka na ngayon, pwede mong gamitin mo yon. Tapos backup mo, credit line sa Global Dominion. Yun ang gusto natin sa Global Dominion Gusto natin makatulong sa mga negosyante. Para umunlad ang business nila at umunlad yung bayan natin. Sige, maraming salamat, Sir Bob, sa napaka-inspiring na kwentuhan. Kaya sana yung mga nanonood natin sa bahay, marami kayong natutunan. Dahil dyan, back to studio. Not just a boss, but truly an inspiration talaga. Yes, partners. Kaya no wonder, after almost 2 decades, nandito pa rin ang Global Dominion. At ito yung kwento na pwede pala talaga ang pag-angat. Kaya naman, para sa ating mga ka-NG at mga ka-partners, tumutok lang sa Negosyo Goals for more inspiring stories mula sa Global Dominion kung saan #pwede pala. Ano pa ba ang ulam sa bahay? Chop suey is the... Oh, hello mga ka-MG! Andyan na pala kayo. Nako, naglilista kasi ako ng mga ipapabili ko mamaya para sa ulam at snack sa bahay. Mahilig naman sa prutas at gulay ang pamilya ko, pero syempre, gusto ko na nakakasigurado akong healthy sila. Lagi, lalo na ang mga bata.
Sino kaya ang kasama ni Crizel this morning para i-guide tayo na maging healthy, active at happy ang ating mga anak? Hi Crizel! Who are you with this morning? Good morning, Miss A! Hello, everyone! Welcome to another episode of Purple Hearts with Crizel! I think kids like me should learn healthy eating when they are young. Oranges, apples, and bananas are my favorite fruits. And also, I love chocolates and cookies too. So to help us out, we have a special guest in our studio, Miss Daisy! Good morning! Hi! Good morning, Crizel, and good morning to all our viewers. Okay, so Miss Daisy, in school they were teaching us how to eat healthy, and also they were talking about the food pyramid. Can you please tell us more about the food pyramid, please? Yes, of course, Crizel. So, yung food pyramid, it is a useful illustration kung ano ba yung dapat na mga foods na kinokonsume natin na most, and then yung mga foods na kinokonsume natin na less. Okay, so yung sa food pyramid, makikita natin, yung pinaka-base niya is water. So, dapat kasi, Crizel, yung mga kids na katulad mo, you should drink 6 to 8 glasses of water every day. Okay, so sa next level ng food pyramid, makikita natin yung mga carbohydrate-rich foods. Ano ba yung mga carbohydrate-rich foods? Ito yung mga rice, breads, grains, and cereals, mga kinakain natin. Ooh, I love cereal! Oh yes, oo. Yun yung mga nagbibigay ng energy para maging active ka sa school. Yes. So next sa carbohydrates, we have the fruits and vegetables. So fruits and vegetables, it is high in fiber and it is high in vitamins and minerals para malakas yung immune system ng mga kids like you. So ano ba yung mga fruits na mga favorite mo kinakain? Oh, my favorite fruits are apple, banana, and also oranges and watermelon. Watermelon, And lots of more. Yes, oh, yes, dapat talaga iba't ibang klase or iba't ibang variety yung mga kinakain natin ng mga fruits and vegetables daily. And then, the next level, makikita natin yung mga protein-rich foods. So, ano ba yung mga protein-rich foods? So, ito yung mga chicken, fish, mga tofu and beans. So, yung mga protein-rich foods, ito yung nagbe-build ng muscle and nagre-repair ng tissues ng mga bata, katulad mo. Oh, I love all of those food too. Yes, of course. So, you should eat it in moderation, okay? And then yung lastly, yung pinaka-tip ng food pyramid, dyan na pumapasok yung mga fats and oils, mga salty foods, and then mga sugary foods. So, ibig sabihin, dapat siya yung pinakakaunting kinokonsume mo lang sa araw-araw. Those are the least of my favorites, especially oily foods. I don't even eat it that much. Oh, very good. That's nice, Crizel. Miss Daisy, can you please share us some healthy eating tips? Yeah, sure. For healthy eating tips, as mentioned kanina, no, sa food pyramid. So, number 1, I think yung water talaga, no? Talagang mas maganda kasi umiinom tayo ng water kasi minsan it is a sign of dehydration. And then second, we should eat fruits and vegetables as mentioned earlier, no? And then number 3, I think yung mga protein-rich foods natin, you should eat talaga. I think dapat talaga ipaplan natin kung ano yung mga kinakain natin para ma-avoid natin yung mga not healthy foods na kinakain. And then lastly, if yung fruits and vegetables, medyo konti lang talaga yung consumption natin daily, we can take supplements naman, yung mga supplements na may vegetable extract and mga fruit extract that will help you get the nutrients you need every day. How does this supplement make us healthier and strong? Okay. Crizel, yung mga supplements can make us healthier. For example, each individual needs a lot of calcium, vitamin C, iron, zinc, and many more nutrients para maging healthy. But we need to eat a lot of foods that are rich with that. But with taking one single supplement, you can get the right kind of nutrients that your body needs every day. Oh, now I know
that supplements that have fruits and vegetables help them boost our energy. I definitely know a product that's formulated with love and care. Thank you so much, Miss Daisy. We sure learned a lot from you. By the way, do you got a message for the kids and parents watching us today? With proper diet, syempre kailangan physically active din tayo. So, we should engage in mga physical activities na gusto natin ginagawa everyday para ma-burn natin yung mga calories from food that we eat. Like, dancing? I love dancing! Yes, like dancing. Thank you so much, Miss Daisy. By the way, please check out Purple Heart's social media on your screens. That's it for our episode today. Please join me next week. I'm your host, Crizel, and this is Purple Hearts with Crizel. Bye! Welcome back to Negosyo Goals. Mga ka-NG, basta kwentong negosyo at mga business ideas at mga papagkakakitaan, #1 yan dito sa atin. Alamin natin ang kwento ng ating mga successful business owner na hindi natakot sumubok at syempre ay nagtagumpay. Let's watch this, mga ka-NG. Welcome back, mga ka-NG! Ngayon ay kasama natin si Sir RJ and Miss Denzel of the Illumina Advanced Aesthetic Clinic at alamin natin yung successful story behind sa negosyong ito. Hello, Ma'am Denzel. Hello, Sir RJ. Hello, ma'am. Unang tanong, paano po nagsimula ang business ninyo? Paano kayo napadpad into an aesthetic clinic na negosyo? And you're a registered nurse. Yes po. So, paano po kayo napadpad sa mundo ng pagpapaganda? Parang ano po, dream ko na talaga siya since then. And then si Sir RJ, ano naman po yung naging role niya dun sa business mo? From the start po talaga nandiyan na siya sa side ko po. Moral, financial, lahat na po. Driver. Namimili kami ng supplies, ganyan. Kasi before nagwo-work nga po ako sa bank or even nung nasa call center din ako, pupunta kami sa Pasig, mamimili naman kami ng supplies like mga damit ng RTWs. Nagtinda rin kasi kami ng ganun eh. Then nung nag-start na siya sa paglugluta, namimili kami ng mga supplies somewhere in Manila naman po, pag day off ko. Nung gusto na namin mag-focus, pinahiram ako ng tita ko, ng funds, pang-aral po. Bali, nag-aral ako dito, semi-permanent makeup naman po yung gusto ng time na yon. Hanggang sa eventually po, marami na nagpapaturo sa akin. Dahil syempre nag-train po ako dito sa Pinas, saka abroad. Kumbaga talagang binusog ko yung So, inaral nyo din talaga? Yes po. Binusog ko po ng learning and skills yung sarili ko. Para at least, whether nandito ako sa Pinas or outside the country, pwede ko siyang gamitin. Tapos po hanggang eventually, nakapagtayo na po kami ng sarili namin first branch. Curious po ako, nasa magkano po yung puhunan dun sa first branch ninyo? Unang branch po kasi, as in, skills lang po kasi yun eh. So, yun lang po, yung 250,000. For that skills, na meron naman na po siyang parang starter kit na kasama na you can do the microblading. And now, advanced na yung mga machines ninyo sa center ninyo. And 11 branches na daw po. Yes po. And balita ko po, magpapa-franchise na daw kayo. Yes po. Yes po. Bakit nyo po naisipan na magpa-franchise na? Kasi for the longest time, ang dami na rin nag-inquire sa amin, even mga clients. Interested din talaga sila. So kasama na po ba doon yung training? Yes, included na po. All in na po siya. Yan, yung training, paggamit ng trademark, and even po yung layout ng store, hahanap na lang po sila ng pwesto and i-approve namin. And at the same time, lahat po ng support, marketing, andyan, customer service, kung ano po yung kailangan nila. Nyo sila. Pero nasa magkano po ba ang franchise ng isang clinic? Nasa around 3.6 million po.
Ano po yung mga kasama na doon? Complete setup na po yun from, yun nga po, katulad ng sinabi, from back office, starting po sa hiring ng tao, sa training, then supplies and consumables kasama na po with the complete machine So setup. ready na siya talaga, parang kailangan na lang yung tao na magmamanage ng Yes, business. exactly po. And operational na. Yes, po. Paano nyo sinisigurado na yung Illumina aesthetic hindi nahuhuli? From time to time po, nag-training kami here in abroad. And bukod po doon, meron po kaming mga doctors and nurses na syempre tutulong din po sa amin. Kapag pumupunta kami sa abroad, bukod sa nag-attend kami ng training, nagtitingin-tingin din kami kung ano yung mga trending doon. Like, especially sa South Korea po. Sir RJ, Ma'am Denzel, please invite nyo yung ating mga ka-NG na nanonood ngayon para sa business na ino-offer ninyo sa kanila. Mga ka-NG, available na po ang franchise program ng The Illumina Advanced Aesthetics. Andito po ang aming social media accounts and contact number. Nationwide po yun. So kahit saan party ka po sa Pilipinas, pwede po kayong mag-avail. Ayan, maraming salamat Sir RJ, Ma'am Denzel. Mga ka-NG, eto na. Kung nagnanais kayo na magkaroon ng sarili nyong aesthetic clinic nang walang kahirap-hirap, andito na ang The Illumina Advanced Aesthetic Clinic. So mag-inquire na at malay nyo, baka ito na yung business na para sa inyo. Salamat sa pagsama sa amin ngayong almusal, mga ka-NG. At sigurado, nabusog kayo sa mga business tips and ideas. Simulan nyo na ang negosyo na yan at malay mo, ikaw na ang next na mai-feature namin dito. At muli, ako po ang inyong Miss A para sa Negosyo Goals, ang gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. See you next week, mga ka-NG! Negosyo Goals would like to thank Global Dominion Financing Incorporated, Purple Hearts, The Maker's Den Studio, Arke Customized Printing Services, Jasco by Juvie Monzaga, Cocina ni Gracia, Tirta Shores, Lechon de las Piñas, Jamazing Apparel, Zavis Deli, Centur's Parche Perfume Booth, our main events, Crave by Cara, Imprenta Republica Printing Services, Lux Lip, Lux Kids, Lux Skin, Lux Cosmetics, Lux Beauty and Wellness Group, Balay ng Itay Private Resort,